Embahada ng China naglabas ng travel advisory kontra sa Pilipinas, mga kababayan, at yan ang ating mag-uusapan ngayon, no? At PNP pumalag sa aligasyon ng China na hindi matatag ang seguridad sa Pilipinas. No? Kayo ba ay sang-ayon dito sa ginagawa na to ng China, mga kababayan? Ano po ba sa tingin ninyo? Naghihiganti lang ba ang China dahil sa mga sunod-sunod na paghuli natin sa ilang mga Chinese citizen o mga Chinese na nandirito sa Pilipinas na inaakusahan po natin na di umano ay mga nag-iispiya po sa atin, no, dito sa ating bansa? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, no, tayo ay nagbabalik para sa isa na namang reaction video, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo, no? Naghihiganti nga ba ang China sa mga ginagawa nating paghuli, no, sa mga Chinese citizen na nandirito sa ating bansa na gumagawa ng mga kalokohan, at ang ilan nga po dyan ay nahuhuli pa na di umano ay mga espiya po ng China, mga kababayan. Sang-ayon po ba kayo dyan, no? At syempre, bago ang lahat, bago natin to pag-usapan, mga kababayan, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At kagaya po ng ating hinihiling palagi sa ating mga viewers, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so huwag na natin patagalin to. Ating alamin at pag-usapan ng mga balita, mga kababayan. Let's go! Nagpalabas ng travel advisory ang China Embassy kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese sa pagbiyahe sa Pilipinas, gayon din ang naninirahan dito sa bansa. Ito ay dahil umano sa unstable public security kung saan kadalasan umanong ini-interrogate at hinaharas ng Philippine law enforcement agencies ang mga Chinese citizens, maging ang kanilang mga negosyo. Alam nyo, maganda nga yan, mga kababayan, no? Ini-interrogate natin sila, no? Yung mga Chinese na yan. Kagaya nga po na sinasabi natin nung nakaraan na sa ating mga nakalipas na mga vlogs, mga kababayan, panahon na para maghigpit tayo dito sa mga Chinese na pumapasok dito sa ating bansa. Well, tanggalin na natin yung mga Chinese na nandirito na talaga, no, sa bansa natin, yung mga matatagal na rito. No, pero etong mga bagong Chinese na to, mga kababayan, na pumapasok dito sa ating bansa, kung mapapansin natin, especially yung mga nagtatrabaho po sa Pogo noon, na magpasangga ngayon ay hinuhuli pa rin. No, tinitrace pa rin, mga kababayan. No, ayan yung mga dapat nating hinuhuli. Diba? At karapatan naman siguro ng Pilipinas na i-interrogate sila dahil karamihan nga po ng mga Chinese na nandirito sa ating bansa, mga kababayan, no, na pumapasok na mga illegal, may mga kaso po sa China. Okay? So itong China na to, siguro naiinis na sila, nagagalit na sila, kaya pinag-iingat nila yung kanilang mga mamamayan, hindi po dahil sa kagagawan mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kagagawan din po yan ng inyong mga mamamayan na mga pinaghahanap ninyo dyan sa China at gumagawa, o may mga record dyan sa China na nakapasok dito sa bansang Pilipinas. Okay? So karapatan ng Pilipinas, mga kababayan, na siguraduhin yung ating seguridad dito. Lalo na't may mga ganitong klaseng mga tao na pumapasok sa ating bansa. So, yung ginagawa na yan ng China, mga kababayan, nakikita ko parang paghihiganti yan, no, doon sa ginagawa ng Pilipinas na paghihigpit sa kanila at panghuhuli, no, doon sa mga illegal na Chinese na nandirito sa bansang Pilipinas. Which is dapat lang naman na maghigpit tayo sa kanila. Diba? Naninirahan dito sa bansa. Ito ay dahil umano sa unstable public security kung saan kadalasan umanong ini-interrogate at hinaharas ng Philippine law enforcement agencies ang mga Chinese citizens, maging ang kanilang mga negosyo. Dagdag pa rito, ang anilay banta bunsod ng political rallies na idinadaos sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pinapayuhan ng China Embassy ang lahat ng Chinese citizens sa Pilipinas na mag-ingat para sa kanilang seguridad at maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Pinaiiwas rin ito ang Chinese sa outings at pinalalayo sa mga political gatherings at matataong mga lugar.
Yan, no? Dapat nga, wag na ninyong papuntahin dito yung mga yan, eh. Oh, yung mga Chinese dyan, yung mga illegal na pumapasok dito sa bansang Pilipinas, magsilayas kayo. Di ba? Sila lang naman yung gumagawa ng kaguluhan dito sa ating bansa. Imagine ninyo yun, tapos sila pa yung may lakas ng loob na gumawa ng ganyan. Another propaganda na naman ng China, mga kababayan. Para lamang mapalabas, no, na magulo sa Pilipinas. Okay? So, sinasakyan nila yan, mga kababayan. Yun ang nangyayari nga political na turmoil ngayon dito sa ating bansa. Sinasabayan ngayon nila. Okay, so yung pagsasabi nila na yan, na mag-ingat kayo sa Pilipinas dahil magulo sa Pilipinas ngayon, no, nakakapagpataas yan, mga kababayan, ng alalahanin. No? Lalong-lalo na pagka merong ibang bansa na nakapanood neto, maiisip nila, magulo ba talaga sa Pilipinas ngayon? O magulo sa Pilipinas dahil sa mga Chinese na to? Diba? So, ang target nito is pabagsakin, mga kababayan, yung pong ating mga pasyalan dito sa ating bansa. Diba? Yung tourism ng ating bansa. Yan yung target nila, pabagsakin. No? Pahinain yung ekonomiya ng Pilipinas. Yan po yung kanilang plano. Kaya sila naglabas ng ganyan. Okay? So yung economic, parang economic sabotage yung kanilang ginagawa dito, mga kababayan. Na kung saan nagpapalabas sila ng travel advisory na pawang kasinungalingan lamang. Diba? Ano sabi ng PNP? Eto. Umalma ang Philippine National Police sa pahayag ng China na hindi matatag ang seguridad sa Pilipinas. Tiniyak rin ng PNP na mandato nilang protektahan ng lahat ng nasa loob ng bansa kahit pa ano ang kanilang nationality. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Pinalagan ng Philippine National Police o PNP ang alegasyon ng China na hindi maayos ang security situation ng bansa. Ayon kay PNP Chief PIO Police Colonel Randolph Tuanyo, maayos ang seguridad ng bansa. Wala din daw silang natatanggap na report kaugnay sa harassment ng mga Chinese nationals sa bansa. Ginawa ni Tuanyo ang pahayag matapos ilabas sa website ng Chinese Embassy ang kanilang babala sa kanilang mga kababayan na may planong bumisita ng Pilipinas. Tama yan, huwag nyo nang papuntahin dito yung mga kababayan ninyong Chinese. No, huwag na kayong pumunta sa Pilipinas. Mas pabor nga sa amin yan eh. No, mababawasan yung krimen dito. Mababawasan yung mga pogo rito. No, mas maganda yan. Diba? Yung mga illegal na aktibidades sa mga Chinese dito, mas mababawasan. Kaya huwag na kayong pumunta sa Pilipinas. Diba? Larawan din ng Chinese Embassy na merong unstable public security situation ng bansa. Apo, naiintindihan natin yung mga advisory na nilalabas ng mga iba't ibang bansa kaugnay sa mga kanilang mga citizens po. Ang sinasabi po natin, ginagalang po natin na kanilang mga panawagan, sinasabi lang po natin, ang PNP po ay mandated to serve and protect. Ibig sabihin po, lahat po ng tao na nandito po sa Pilipinas, ikaw man ay local o alien, ikaw po ay poproteksyonan po ng Philippine National Police po. Samantala, hindi Imagine niyo, pati alien, go protektahan. Ibig niya sabihin, yung mga foreigners na pumapasok dito sa ating bansa, hindi yung mga alien galing ibang planeta. Ha? ng alerto ang PNP ngayong summer vacation at Holy Week. Sa katunayan, magtatagal ang heightened alert status hanggang May 31, 2025. Sabi ni Tuanyo, bagamat walang namomonitor na banta ang pambansang pulisya, sa 2 buwan na summer vacation, nag-deploy sila ng mahigit 4,000 pulis sa buong bansa. Kasamaan niya sa babantayan ng mga ito ay ang mga airport, seaports, bus terminals, mga pasyalan, places of worship at places of convergence. Maglalagay din aniya sila ng mga police assistance desk sa mga matataong lugar para alalayan ang publiko. Ang aktibidad po kasi, kung mapapansin po natin, kaugnay po ng ligtas summer vacation na 2025, kasama po yung activity po kasi ng Veterans Day, yung kagitingan, Holy Week at Labor Day. Kung mapapansin po natin, nung nakaraang taon po, ang kagitingan ay ginawa o sinelebrate po sa Region 3 at NCR.
At yung pong kagitingan ay ginawa po sa Region 3. Ang deployment po natin ay nationwide. Ito po ay para sa Holy Week at Labor Day. So yung maliit po na portion ng deployment natin na out na 40,151 to be exact, ang maliit na portion po dun ay sa Region 3 at NCR po. Bukod naman sa anti-criminality campaign, babantayan din ng mga pulis ang mga beach resort dahil sa mataas na bilang ng mga nalulunod tuwing bakasyon. Naku, bantayan nyo rin mga kapulisan, yung mga entry at exit points ng mga nagtatago. Yung mga tumatakas ng mga Chinese dito sa Pilipinas, no? At yung mga pumapasok na illegal na mga Chinese dito sa Pilipinas, no? Bantayan nyo rin yan, yung mga ports na yan. Diba? Yung mga illegal na Chinese na nandito sa bansa natin, bantayan nyo rin, ipa-deport nyo yan. Dapat nga mga babayan, ikinukulong muna, no? Para sa akin, yung mga nahuhuli na yan, ikulong muna rito ng mga 1 year, no? Ikulong muna sila, tapos tsaka bago sila ibabalik sa China. At sana ganun yung ginagawa, di ba? Tala ng PNP noong summer vacation 2023, nasa 125 ang naitalang nalunod, habang nasa 97 naman noong 2024. Paalala naman ng PNP sa publiko, agad na i-report sa pulisya kung may mapapansing kahina-hinalang tao o bagay sa kani-kanilang lugar. Ayan, karamihan naman dyan, mga Chinese din eh. Mga kahina-hinala. No, nakaraan, di ba? Sa huling vlog natin, di ba? May mga Chinese, no, na hinuli. 12 sila, mga kahina-hinala sila. O, ayun. Di ba? Na-tsempohan, nahuli natin. Yung mga Chinese na yon, may mga armas. Di ba? O, para saan yon? Hinihinala na galing sila sa mga pogo o may operation sila na konektado, no, sa mga pogo. Diba? Kung yung mga yan, mga kababayan, ay mga turistang Chinese na nandito sa Pilipinas, diba? Wala silang mga ganyang klaseng armas. May mga IDs pa nga eh. O, ibig sabihin, mga illegal yung mga yan at may mga ginagawa silang illegal na aktibidades dito sa bansa natin. Diba? At base nga po sa mga reports, no, ang karamihan po sa mga nangyayari na mga Chinese na connected na yan, let's say yung mga hino-hold up na mga Chinese, diba, yung mga kinikidnap na mga Chinese, kapwa mga Chinese din nila yung mga gumagawa. Diba? So mag-travel advisory kayo, China, laban doon sa mga mamamayan ninyo. No? Magulo sa Pilipinas, bakit? Dahil din sa mga Chinese na kagaya ninyo. Sila yung nagpapalala ng sitwasyon dito. Ngayon, kung gusto ninyong mabawasan yung kaguluhan sa Pilipinas, kayo mismo gumawa ng operation ninyo na manghuhuli dito sa mga illegal na Chinese na to. Anong ginagawa ng Chinese Embassy? Diba? Tahimik lang sila. Wala silang ginagawang aksyon doon sa mga Chinese na to. Doon sa mga Chinese na nagkakalat ng lagim dito sa Pilipinas. Diba? Kung mapapansin po natin, noong nakaraang taon po, noong 2023, nagkatala lang po tayo ng isang robbery incident na kung saan po ito ay nangyari sa Region 2. So sa ating po mga kilalang mga tourist spots noong nakaraang taon ay wala po tayo naitalang robbery at theft doon sa mga kilalang mga pasyalan. Pero hindi po tayo nagpapakampante po ngayong 2025. Ipagpapatuloy po natin yung deployment po ng ating mga kapulisan sa mga tourist spots po. Ito yung mga tourist police na tinatawag po natin. Mula di Diba? So alerto yung kapulisan natin dito. Hindi sila nagpapabaya doon na taliwas doon sa sinasabi ng China, mga kababayan, na magulo, no, dito sa Pilipinas. At isa pa kasi talagang nagpapagulo dito sa Pilipinas, yung mga nagpapakalat, no, ng mga fake news po na yan. Naalala ninyo, nag-debunk tayo niyan, sinabi natin ng mga nakaraan na yung mga fake news na mga ipinapakalat ng kabilang parlor ay mga lumang videos na po. No? Ang isa sa nagpalala ng sitwasyon natin dito, mga kababayan, ay yung mga pogo na pumasok sa ating bansa. Simula nun, dumami yung mga illegal na Chinese dito, nagkaroon ng mga kidnapping ng mga Chinese dito sa Pilipinas, diba? May mga harassment ng mga Chinese dito sa Pilipinas, diba? Puro Chinese din ang mga involved. Okay, pero anong ginawa ng nakaraang administrasyon? Wala! Sinisisi nila niyan, no, dito sa administrasyon ngayon na magulo ang Pilipinas. Pero doon sa issue na konektado sa mga pogo, no,
tikom yung kanilang mga bibig. Bakit? Bakit? No, bakit hindi kayo nagko-komento doon sa mga nangyayari na yon? Isisisi nyo na naman sa gobyerno? Sisisi nyo na naman kay PBBM? So kayo, ano masasabi nyo dyan mga babayan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.